Magandang araw mga kababergs. Tayo magbibigay ng update ngayon. Tayo naggagawa ng video regarding sa ating mga baboy, batch 9 na tenants na baboy na patiner. Bali halos katatapos lang natin magbigay ng ivermectin na pangpurga nung 105 nila. So ang sunod ko naman ay yung powder na vitamins at saka electrolytes. So ito po yon. Ito po yung ginagamit natin pagdating sa pagbibigay ng vitamins sa baboy. Tinignan natin kung meron silang magiging signs and symptoms doon sa nagbibigay nating purga, kung magsusuka ba sila or hihina kumain. So far mukhang goods naman, 3 days na, mukhang maganda naman ang kain. So it's time nang magbigay naman ng powder na vitamins. So yung sa injectable na vitamins na vitamin B complex, baka after after a week after nung pagbibigay ko nito, tsaka ako magbibigay ng vitamin B complex para hindi naman masyadong stressful sa baboy. Yung lalo na pag yung injectable yung ginagamit. So ayun, tara, samahan niyo po ako magbigay ng gamot, and then papakita ko rin po sa inyo kung ano na po yung size or kaya na pong bahalang tumingin kung ano po ang nasa sizes ng ating mga baboy ngayon. Sige po, tara na pong magbigay ng gamot para sa mga baboy. So what's up mga baberks, nandito tayo sa ating backyard. So ituloy na natin yung pagbibigay ng ating vitamins. So unang-unang powder natin, hindi ko na introduce kanina. So ito yon, si Multi-V. Yan, multivitamin. So alam niyo naman po kung anong company yan. And then this one is electrolytes. So yan po yung ginagamit natin para combination dito. Pag kukumbining ko to sa tubig, minsan may time na parang nakukulangan ako ng stock, lalo na tong electrolytes. Minsan binibigay ko lang Multi-V. So mas komportable ako talaga na dalawa tong ginagamit ko. Though effective naman to. Effective naman yung Multi-V lang kahit ito lang gamitin. So ito para lang to just in case na parang may electrolytes na nawala sa katawan nila nung pinurga natin. So may babalik natin. So ayan guys. So mga kababergs, tara po. Ilagay na po natin. Okay, combine po natin to sa mismong pig drinker natin. So ito pala yung kagandahan pag may pig drinker. So pwede natin malagyan ng gamot yung bawat isang baboy nang sila lang ang umuubos dun sa vitamins na iniinom nila. So ito yung talagang kagandahan ng pig drinker natin. So sa mga gumagamit ng pig drinker sa ating mga backyard, good job yan. Mas ma-maximize nyo yung may inom nung patiner nyo po. So bali ganito po, maglagay lang po sa sa isang galon. Minsan itong ganto, kinakalahati ko lang. Ganto lahat yung nilagay kong tubig sa bawat painuman nila. So ito guys. Ayan po. Bali, ubos na tayo sa una. So sample lang to guys, hindi ko ilalahat. Pinakita ko lang sa inyo kung paano maglagay sa pig drinker ng mga vitamins. So although alam ko namang medyo lahat naman halos ng mga nagbabackyard may idea na sa gantong paraan ng pagbibigay ng gamot. So sa mga sa mga beginners na na ngayon pa lang magsisimula magbigay ng mga vitamins, so ganyan, pwede na po yan. Kalahating tubig, then pwede nyo nang i-mix yung mga powder na vitamins and electrolytes. So wala tayong pang mix, sorry po. So haluin na lang po muna natin ang kamay natin. Malinis naman po yung kamay ko. Although katatapos ko lang magpaligo ng baboy kanina lang. So ayan po, goods na po yan. Pwede na po tayong magpainom ng baboy. So sana medyo maging maging way to para mas lumakas pa silang kumain. Mga kababerks, lipat na po tayo sa mga baboy natin, pakita ko na po sila. So ayan mga kababerks, so ito na sila ngayon. So day 108 po nila. So bali po, ito na po sila. Ito na po yung una sa dati nating mga binibidyohan, yung tinurukan natin. And then ito yung susunod. Busog na po yan mga yan. So nagbigay lang ako ng konting pa-snack.
Ayan po. So, kahiga na po itong isa, busog na. Ito, may mga konti pa rin na parang bumabanat pa rin ng mga binigay ko. So, medyo ibig sabihin, kaya pa nilang i-maximize yung kain nila dun sa isang guhit na binigay ko. So, ito, maya-maya na siguro niya yan uubusin. Ubos naman na. Dami na nang ikain. Ayan na po sila. So, ito rin. Mabusog na yung mga yan. So, yan po. Yan po yung mga katawan ng ating mga ano, kababerks. Ayan na. So, tinry ko lang pakainin. Medyo maaga-aga pa naman, alas 5 pa naman. Alas 5 pa lang naman. So, ayun, mukhang pumapapak pa rin sila. So, ayan. So, mga kababerks. Medyo busog na to, isa na to. Tayo. Hey, hey. Pig, pig, pig. Pig, 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 pig. Pig, 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 pig. Pig, 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 pig. Ayan na tumayo. Busog na po. Tayo. Pig, 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 pig. So, ayan na. Ayan na yung katawan niya. So, ayan na tumayo. Busog na po. So, ayan na yung huling guhit na binigay ko sa kanya ngayon. So, bali, pumapatak na po pala na 1.3 ang pagkain nito. Simula po nung binigyan natin nung ano, nung ivermectin. So parang napansin ko kasi medyo humihina yung bulas ng ating mga alagang partner. So accepted ko naman yon. Naman po ko nawawalan ng pag-asa. So ayan po. Bigyan natin sila ng ano pa, konti pang pagkakataon para bumulas. So bali halos ano na po ito, 2 months and 2 weeks na po, bali bukas. 2 months and 2 weeks na po sila bukas. So 2 linggo na lang, 3 buwan na sila nung pagkabili ko po. Ilutin ko pa, 2 months and 2 weeks po na po sila simula ng pagkabili ko. And then bali 108 na po sila simula nung pagkapanganak. So ito na po sila ngayon. So ito bali mga kababerks, dahil talagang gustong gusto ko po mag-inahin. Yan, bala ko po sanang gawing inahin yan. So tara, bantayan nyo lang po ako sa itong baboy na to sa journey niya pag nagtuloy-tuloy na siya sa pagiging gilts. So ayun po. So bali nagbigay tayo ng electrolytes pala at vitamins kasabay na rin nung pag-init ng panahon. So itong March na to talagang sobrang init na. Kung yung tao naiinitan, itong mga baboy po rin natin naiinitin din. Nagbigay tayo ng multivitamins and electrolytes para medyo makaiwas sila sa pagod, hapo galing sa init. And then nagpalit ako ng oras ng pagpapaligo. Ginawa ko pong alas 3 ng hapon. Mga 2:30 po ng hapon pagkatapos po nila mananghalian. So yan po, ayan po ang binibigay kong oras ng paligo nila ngayon. Ngayong araw po na to. Kasi pansin ko po yung init. Sobrang init talaga. So hopefully guys, sa mga susunod na linggo, medyo gumanda na po ang timbang ng ating, mas gumanda pa po ang timbang ng ating mga partner. So kung ano man yung maging kalihinatnan po nito, talagang ganun po. Let's accept the fact kung talagang hindi sila bubulas ng todo, pero sabi ko nga there's still a chance na bumulas pa sila kung kayang i-extend natin yung 3 months hanggat kaya pang punan yung feeds. Let's try to extend yung tagal ng pag-aalaga natin sa kanila. So up to 3.5 month na pag-aalaga. Kasi na lang po, 2 weeks na lang po ay 3 months na sila. So mukhang hindi pa sila ready para sa bentahan. So extend natin kung kaya pa ng budget natin. And then sama ko pa yung minsan pag bumili tayo ng feeds, kung saan ako kumukuha ng feeds. Kasi suki ko na yon. Doon ako bumibili talaga ng feeds, Uno feeds.
para naman maiba-iba naman yung ating ambience, at yung mga ginagalawan natin, hindi lang puro sa baboy yung nakikita natin. So ayun mga kababerks, update ko na lang po kayo ulit sa susunod nating mga video. Please like or share and subscribe po. Maraming salamat po mga baberks. Kapit lang mga kababerks at sa mga kasama kong mga backyard hard racer po sa iba't ibang lugar. Sige po mga kababerks, paalam na po.